na mga salita na nanggagaling sa mga loyalista ni Bangat, mga Dilawan at CPP-NPA terorista na nagsanib puwersa na nagnais na patalsikin si Bibi Sara sa kanyang posisyon bilang Vice President sa pamamagitan ng isang impeachment. Sa mga natutulog sa kangkungan na hindi nalalaman ng balita, binasura po, unanimous ang Korte Suprema, binasura ang impeachment complaint dahil po sa dalawang puntos. Ang pagbabawal sa mahigit isang impeachment complaint dapat sa isang impeachable officer at ang sabi ko ha, kinakailangan ba maging genius ka na kapag pinagbabawal ang mahigit isang impeachment complaint sa isang taon at pang-apat na impeachment complaint ang sinampa bilang isang articles of impeachment, ayan ay pinagbabawal? Iniisip ko nga nasayang lang ang oras at panahon at salapi ng taong bayan ng Korte Suprema para mag-rule on something na napaka-obvious. Kapag pang-apat, labag yan doon sa isa lamang na impeachment complaint ang pwedeng masimulan sa kada taon laban sa isang impeachable officer, diba? 1 and 4. 4 is more than 1. Yan. Kailangan mag-school para malaman yan. At pangalawa, sabi ng Korte Suprema, miski ito isang impeachment na tinatawag nilang sui generis. Sui generis ay one of a kind. Hindi siya korte, and yet hindi siya politika lamang, kinakailangan bigyan ng pagkakataon na madinig ang nais matanggal sa posisyon. At kaya nga po, ang ating saligang batas ay mayroong proseso na kinakailangan. Dadaan muna po yan sa Committee on Justice as a plenaryo ng Kamara de Representante. Ito ay para masiguro nga na yung mga pinatatanggal sa kanilang pwesto ay babigyan ng pagkakataon na madinig. Dahil sila naman po ay mayroong mandato. Sila ay halal gaya ng Presidente at ang Vice-Presidente. Napakadaming ating kababayan na nagbigay ng mandato sa Presidente at sa Vice President. At kung sila naman po ay hindi halal ng bayan, napakataas naman po ng posisyon na yan na meron silang butas sa karayom na pinagdaanan gaya ng mga miyembro ng Supreme Court, ng constitutional bodies at ng Ombudsman na dumadaan muna sa Judicial and Bar Council bago sila matalaga sa kanilang pwesto. So kinakailangan, medyo process, hindi po pwede na gaya nga ni sinabi ni Senior Justice Marvin Leonet na the end justifies the means. Kinakailangan talaga madinig ang kanilang panig at hindi po pwede nagagamitin lamang ang impeachment bilang sandata sa politika. Kasi ang sabi nga ng Korte Suprema ay bagamat ito isang political process, kinakailangan pa rin yung political context ay dumaan sa masuring pagsusuri kung ito ay lumalabag sa saligang batas. Now, ang pag-usapan natin ngayon, ano ba yung mga binabato nila laban sa decision na yan? Unang-una, itong si Tulfo, hindi naman nagtataka dahil siya si Tulfo. Ang sabi ng saligang batas, the Senate shall be the sole judge of all impeachment complaints. No? Well, ang binaliwala po ng Korte Suprema, hindi ginawa ng Senado bilang isang impeachment court. Kasi hindi pa nga po sila nagsisimula ng impeachment. Bakit? Hindi pa nanunumpa yung 12 mga mahistrado o Senate mahistrado na manahalal itong last elections. Diba? 25 elections. Ang mayroon palang sumpa, yung 12 na maiiwan. Bakit? Meron bang desisyon magagawa ang 12? Kasi samantalang ang Senado ay 24. Para magkaroon ng quorum, dapat 13. Wala ng 13th member, dahil 12 lang sila. So wala pang impeachment court na po pwedeng gumana. So anong desisyon na po pwedeng gawin ng impeachment court sa puntong ito? So anong desisyon na po pwedeng gawin ng impeachment court sa puntong ito? Now, ganun pa man, ano bang binaliwala ng Korte Suprema? Wala namang binaliwala ang Korte Suprema na desisyon ng Senado. Bakit? Dahil ang binaliwala ng Korte Suprema ay yung articles of impeachment na hinain ng Kamara de Representante. Ibig sabihin, hindi akto ng Senate sitting as an exclusive impeachment court ang binaliwala ng ating Korte Suprema. Kung hindi, yung impeachment complaint na hinain ng ating mga congressman. Now, yung kaso pa ng Francisco na aking isa ko dun sa nag-argue laban dun sa impeachment, articles of impeachment na sinulong ng mga congressmen na pinamumunuan ni Maltese
Ibo Teodoro, ang sabi ng Korte Suprema, well, in the first place, hindi namin pinaghihimasukan ng Senado. Ang sinasabi namin sa labag sa saligang batas, dahil ito ay linabag, yung pinagbabawal na mahigit isang impeachment proceedings laban sa isang impeachable officer ay ang gawain ng Kamara de Representante. Totoo, nakasulat sa ating salig na batas na ang ating Kamara de Representante ang sole na may kapangyarihan na mag-initiate ng impeachment complaint. Pero yung pamamaraan nila, kung ito nga ay lalabag o hindi doon sa pinagbabawal ng higit na isang impeachment complaint, yan ay isang justiciable controversy o isang bagay na po pwedeng madesisyonan ng Korte Suprema. Kasi hindi naman exclusive judge ang Kamara de Representante sa lahat ng mga ginagawa niya bilang taga-initiate ng impeachment complaint. Natural dahil hindi siya sole judge, walang ganyang provision sa ating saligang batas o pwedeng suriin ng ating Korte Suprema kung ang gawain ng Kamara sa paghahain ng isang impeachment complaint ay labag sa saligang batas. At yan nga ang ginawa ng ating Korte Suprema. At sinabi na ang ginawa ng Kamara de Representante na pang-apat na impeachment complaint na ginawang articles of impeachment ay labag doon sa pinagbabawal na mahigit na sa isang impeachment complaint kada taon. Kasi nga, yung naunang tatlong impeachment complaint, dahil hindi ito inaktuhan, nagkaroon ng desisyon ng Kamara. Anong desisyon? Na-dismiss. At kapag ikaw ay nag-dismiss ng tatlong impeachment complaint, ibig sabihin, yung pang-apat, Islam, talaga bang napakahihina ng kukote ng ating mga congressman na hindi maintindihan na kapag sinabing bawal ang more than one, ang pang-apat ay bawal. Siyempre naman, hello! Ang laki-laki na mga ginastos ninyo para makalaga sa posisyon nyo. Ang laki-laki na mga budget ninyo. Hindi nyo maintindihan na 4 is more than 1. Hello talaga! Now, bukod pa dyan, ano mga sinasabi nila? Abay, linabag daw. At ito yung mga pakilinan at mga antivirus ng saligang batas. Ang prinsipyo ng separation of co-equal branches of government. Well, yan po, matagal na pong nadesisyonan ng Korte Suprema. Kapag sinabi natin na ang judikatura ay co-equal branch of government, sa totoo lang po, hindi totoo yan sa realidad. Bakit? Pinakakonti ng budget ang Korte Suprema. Pangalawa, wala talaga silang mga pulis na magpapatupad ng kanilang mga desisyon. Ang meron lang sila point marshals para siguruhin naman ang seguridad ng hukuman at ating mga huwes. Pero nakasalalay pa rin sa ekutibo ang pagpapatupad ng kanilang mga order sa pamamagitan ng court sheriffs na hihingi ng tulong sa kapulisan. Wala silang sandata.